Espiritu ng may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsugo si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Kamusta po? Kamusta ang pakiramdam? Kamusta ang adrenaline natin? Papalapit na ng papalapit. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung halata na bang papalapit na ang Pasko o papalapit na ang Kwaresma. Magpasko naman tayo, no? Kaya nga sa ating harapan, may sindi na ang 3 kandila. Ang kandila ng pag-asa, kandila ng kapayapaan, at ngayon ang kandila ng galak. Gaudete. Sabihin niyo nga po, Gaudete. Nangangahulugang rejoice, magalak, magsaya tayo, pinaghahanda tayo, at sa ating paghahanda, yung ating pong mood, yung ating pag-uugali, yung ating pagkilos, dapat ay sumasaya na tayo. Hindi yung kung kailan papalapit ng papalapit, palungkot tayo ng palungkot, paproblema tayo ng problema. Dapat at this time, okay na tayo. Ngayong linggong ito, dapat kalmado ka na, dapat okay ka na, hindi ka na makikipagsiksikan sa Divisoria, hindi ka na magkokos o dadagdag sa mga traffic na humahabol sa mga sale ng mall. Dapat ngayon okay na tayo.
Pero okay ka na nga ba? Ha? O sasabihin niyo, ay wala pa akong time eh. Ikatlong linggo na ng Adbyento, wala ka pang time. Ikatlong linggo na ng Adbyento, mukha mo stress na, haggard na. Hindi pa nga tayo nagsisimula para sa simbang gabi, sa 9 na araw. Pagod na agad. Tanungin niyo nga ulit yung katabi ninyo, okay ka pa ba? Dapat okay. Kasi kailangan mong piliin maging okay. Kailangan mong piliin maging masaya. Yan at kung babalikan natin, di ba, ang sabi dito sa ating ebanghelyo, si Juan Bautista ay nasa bilangguan. Ano bang kalagayan? Ano bang sitwasyon ng isang taong nasa bilangguan? Wala naman siyang kasalanan. Napagtripan lang siya. Kasi nga, nagpapahayag siya ng mabuting balita ng pagsisisi ng kasalanan. Ipinagsisigawan niya ito. Yung mga taong napikon sa kanya, ayaw ng kanyang ginagawa, ipinakulong siya. Pero sa kabila nito, nabuhayan ng loob si Juan Bautista nang malaman niya na totoo si Jesus ang Mesiyas na kanilang pinakahihintay-hintay ng matagal. At ang katibayan, ang sabi, nakakakita na mga bulag, nakakarinig na mga bingi, nabubuhay ang mga patay, na ipapahayag ang mabuting balita. Na siyang ipinahayag sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías na pagdating ng Mesiyas, ito ang mga magiging palatandaan. Nandiyan na lahat. Kaya kahit nasa bilangguan si Juan Bautista, masaya na siya. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, magsaya ka na. Pero desisyon mo yan, kung sa panahong ito na magpapasko, maglulungkot-lungkutan ka, ay nasa sayo yan. Pero huwag kang mandamay. Kasi dapat ang ginagawa natin, nandadamay tayo ng kaligayahan. Hindi ng kabuisitan, huwag kang magdala ng kabuisitan. Kaya nga, pwede ba time out muna tayo? Kayong mga magnanakaw dyan, time out muna. Kayong mga wala nang ginawa kundi pag-usapan na ang korupsyon ng bawat isa, time out na muna. Nakaka-stress din panoorin itong mga senador natin na ito, wala nang ginawa kundi protektahan ng isa't isa. Alam mo naman kung sino ang magnanakaw na nagdudulot ng kalungkutan. Sino ang gustong maging masaya next year? Taas nga ang kamay. Bumoto kasi kayo ng tama. Ang bihira kayo. Tayong gumagawa ng kalungkutan natin. Yan, yung mga yan, tayo yan. Tayong nagpalungkot sa buhay natin. Alam mo nang magnanakaw. Alam mo nang nanakawan ka sa susunod. Nalagay-lagay mo pa. O pues yan. O, wala na eh. Nandyan na yan. Ha? Nandyan na yan. O. Kaya piliin mong maging masaya. Pero mayroon pagkakataon, ha? Tandaan mo yan sa susunod. Gusto mo maging masaya, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Kailangan natin mas maging positibo. Kasi wala namang ibang magpapalungkot sa iyo kundi ikaw. Wala ding ibang pwedeng magpasaya sa iyo kundi ikaw. Kahit sayawan ka dyan sa harapan mo, pag ayaw mong sumaya, hindi ka sasaya. Sabi sa ikalawang pagbasa, kung gusto natin mas maging masaya sa mga susunod na araw, o mula ngayon, sabi, di ba, tigilan nyo na yung mga alitan, mga away-away, mga tampuhan, tigilan na natin. Paparating na ang Panginoon, di ba? Sabi sa ikalawang pagbasa, malapit nang dumating ang Panginoon. Ano, pagdating niya, nag-aaway-away pa tayo? Baliwala nga talaga ang lahat ng mga paghahanda mo. Diba? Kahit anong sarap niyan, kahit worth 600 pesos ang handa mo, higitan mo yung 500.
Di ba? Kahit worth 600 yan, kung may kaalitan ka, wala. Kaya itigil na daw. Baka pwedeng, di ba, ipagpasa Diyos na natin. May mga kahinaan tayo Lahat naman nakakagawa ng kasalanan, pero lahat pwedeng mag-sorry. Lahat pwedeng lumapit. Lahat pwedeng magpatawad. Kaya relax lang. Relax na tayo. Huwag mong iasa lalo na sa mga kabataan na naririto pwedeng maging masaya kahit walang bagong damit. Ngayong darating na Kapaskuhan, pwedeng sa February yan, pwede kang magbago. Yeah. Hindi lang sa December, dapat okay din. Yung mga kabataan dito, gulatin niyo yung mga magulang niyo, Sabihan niyo okay lang, wag na kayong bumili, Cash na lang. Di ba? Kasi maiipon mo pa yan, masisave mo pa yan para sa mas mahalagang araw, mas mahalagang okasyon sa buhay. Pero kasi baka yung mentality natin, di ba, na dapat para masaya ang Pasko, kailangan mayroong bagong laruan, bagong gadget. Minsan ang sinasabi sa sa mga commercials, kasi talagang magaling din naman yung mga marketing strategies ng mga product natin, di ba? Kung gusto mo maging masaya ang Pasko, ang Noche Buena, dapat may queso de bola. Dati pangarap ko din yun. Ano kaya yun? Pag kinakanta yung may queso de bola, may ganyan. Pero nung nagkaroon kami ng pagkakataon, makabili kami ng queso, kasi di ba mahal yun, Nung magkaroon kami ng pagkakataon makabili ng queso de bola, nung tinik mo, di naman pala masarap. Mas masarap pa yung cheese, yung cheddar, mas masarap pa queso de bola. Pero lahat gusto may queso de bola doon sa mesa. Alam ko, di ba, pag kumakanta tayo ng pamasko, di ba, ang pampasarap talaga sa Pinoy, tinola. Pero walang nagtitinola. Di ba, Noche Buena, malamig. Masarap umihip ng mainit na sabaw ng tinola. Kaya lang, arte-artihan tayo. Kasi kailangan, di ba? Hamon. Oy, mga brad, ayus-ayusin niyo. Paghahandaan kayo ng mga magulang ninyo, tapos di naman kayo kakain. Kasi ang drama ninyo, makikipag-date kami. Kasi gusto nyo kasama sa midnight, sa Noche Buena, yung jowa nyo, kaya yung nililigawan ninyo. Diba? Kaya nga sabihin nyo kay Juan, nakakakita na. Ito yung mga nakita ninyo mga katibayan. Mayroong mga pruweba na magpapasaya kay Juan Bautista. So, ibig sabihin, huwag mong hanapin yung wala. Kasi malulungkot ka talaga. Tingnan mo kung sino nandyan. Ano ang nandyan? Wala akong bagong damit. Pero may damit ka. Diba? Wala kami masasarap na pagkain. Pero may pagkain ka. Kailangan mo talagang mga pormahan. Kasi pag Pasko, yung mga kabataan talaga, pormahan, di ba? Nagdaan naman tayo dyan. Pero paglipas ng panahon, habang nagkakaedad tayo, dapat mas nagiging malawak yung ating pagtingin na hindi doon ang kaligayahan. Yung tunay na saya, yung kapag okay kayo sa bahay. Nandun yung tunay na saya. Yung kapag nag-uusap na kayo, yung, di ba, naglalambingan na kayo, andun yung tunay na saya. Pag nakita mo na yan, huwag mo nang pakawalan. Pero pag nandyan na, huwag ka na mag-inarte, di ba? Maging masaya ka naman. Ibahin mo naman, iba yung mga ordinaryong araw sa paparating na pagdiriwang. Papasko na, baguhin mo naman yung mukha mo, huwag naman Kwaresma. Pero muli, ang pagiging masaya para sa paghahanda natin, nasa sayo yan. Kung iibahin mo o sasabihin mong wala namang pinagkaiba ang Pasko ngayon,
Walang magiging pagkakaiba kung hindi mo babaguhin ang iyong pananaw sa buhay. Kaya sana po, makita natin kung ano mga biyaya na mayroon na binigay ng Diyos. At binibigay yan para sa kaligayahan natin. Amen?